So yan yung dating hitsura ng Anel ha, logo. Itong unit na to, panigurado bago lang to no, Yutong. Pero yung ibig ko sabihin na dating hitsura talaga nila, yung original ganyan no. The real image or logo Anel, green and white. Ang LCI din ganyan 'di ba dati? Naalala nyo? LCI. Ngayon color red na sa LCI. Okay lang din naman, maganda pa rin naman. Okay, so lakad tayo dito konti. Daming tao no. Salubungin natin yung mga tingnan natin yung mga dami ng yung papuntang Kalinan, Mintal, Tugbok and Catalonan Grande. So magmula rito. Ito yung spot na kung saan sila mag-aabang. Kasi dito sa kabila, yan yung mapapuntang Puan, Talumo, and Toril. Ito naman yung Kalinan, Mintal, Tugbok, Marilog, Marahan, and Catalonan Grande. Kahit meron ng pubs, no, kulang pa din, hindi pa rin siya sapat eh. Dati talaga napakahayahay ng buhay ng mga taga Davao, like hindi talaga problema pagdating sa sakayan no, pauwi. Basta naalala ko dati magkakaroon na talaga ng mega hirap-hirap no. At saka traffic sa syudad natin kapag merong ganap ang Iglesia ni Cristo. Meron sila yung parang tawag nito yung anniversary, annual ang tawag dyan. Basta yung ginagawa nila na madalas silang iniheld dun sa may Agro Industrial College Foundation open field. Yun lang talaga yung yung naalala ko na medyo nahihirapan tayong sumakay, nahihirapan tayo na magbiyahe sa kalsada kasi traffic. So yun sila naman tong mga taga Catalonan Grande. So konti lang sila no, isang barangay lang kasi sila palibasa. Samantala yung Kalinan, Tugbok, Mintal, napakadaming yun, sakop ng mga barabarangay, sitio, tsaka mga lugar. Bus stop. Diba? Tapos tawid naman tayo dito. Yung mga taga Toril, wala na no, bali yung maraming kanina kumpulan na tropang mga tagalirot na ikarga na sila no, ng apat yata tatlong bus na bachelor and LCI yung kanilang designated bus company na ni-required ng ng company ng ni-required ng ating taga City Team o na parang obligado ba no na kailangan nilang mag serbisyo during peak hour. So ito yung mga taga Catalonan, Pequeño, Grande. No, para nakalito rin no, Catalonan Pequeño, Catalonan Grande, Matina Aplaya, Bago Aplaya, Dato Bago. Bago Oshero. Oh. Hindi lang pala sa downtown Davao or Poblacion District merong problema no sa ating memory sa pagtatanda no. Or hindi lang pala tayo sa Poblacion District ng Davao na mamblema sa mga pangalan na paulit-ulit na ginagamit no. Kasi maging sa mga ibang distrito meron din. Yun nga, Bago Oshero, Bago Aplaya, Dato Bago. So tatlo yon, may Bago no. Bago Oshero, Bago Aplaya, Dato Bago. Tapos dito naman sa downtown area at saka yung Catalonan Pequeño, tsaka Catalonan Grande. Tapos Talumo, Barangay Talumo sa may Kalinan District at meron ding Talumo District. Diba no, nakalito no? Talumo District. So doon yun nasasakop yung Maa, Langob, Magtuod, Barangay Matina. Ano pa? Ang Ikulan ba sakop sa Talumo o sa Poblacion District? Ano pa? Dito sa downtown ginagamit ulit-ulit yung mga address, yung street, kalye. Banggoy, no? Daming Banggoy. Francisco Banggoy, Banggoy National High School, If Banggoy, CP Banggoy,
Ponciano Bangoy, yun na ba yun? Dami, no? Yung mga Torres na, ang daming Torres, J.A. Torres, F. Torres, N. Torres, ala. Inaulit-ulit. Oh, Unifruti, ano to? Nagbibigay ba to ng libreng sakay si Unifruti? So, yun yung ano, itsura ng ano ha, ng almost kaparehas. Hindi ba talaga ganun ka itsura yung mga tumatakbong modernized jeep sa Manila and some part of sa Cebu province. So, ano lang to, no, para sa mga hindi pa nakapuntang Cebu and Manila and Luzon. So, ganun yung itsura ha, yung mga nananakbo sa ano, central probinsya na nakapaligid sa Metro Manila. Yan yung Rizal, Bulacan, Cavite, Laguna. Parang meron na rin ganun sa Laguna, no, na nananakbo din. So maliit siya, minibus kung tawagin, at modernized jeep din kung tawagin. Dalawa, minibus or modernized jeep. So dito sa Davao wala tayong makikitang ganun na namamasada kasi hindi nga tayo mag-acquire dito sa Davao ng ganun, no. Ang sa atin ay HP based talaga, no. Mag-level up lang din naman tayo ng ano, ng ating transportation system. Doon na tayo sa mas ano pa, mas gagalingan pa talaga, di ba? Mag-level up lang din naman, bakit sa modernized jeep pa ilan lang ba ang pwede isakay nun, di ba? Parang mas pinalaki lang siya. Tapos ginawang aircon, which is okay na yun, maganda na rin yun. Pero syempre doon na tayo sa kumbaga ano, gagastos lang din naman ang gobyerno. Doon na sa talaga sa mas maganda. Pang world class pa. Nasabi nga nung komentor na kapag maipatupad na daw yung ano, yung BRT, sorry. Pag maipatupad na daw yung tawag na ito, HPBS dito sa Davao, para na tayong ano, Singapore like pagdating sa transportation system. Kasi ganun daw sa ano Singapore. HPBS yung kaya mong pwede mong i-track kung asa na siya banda, pwede mo siyang i-monitor kung ilang minuto pa bago makarating sa lugar. Tapos ano yon, consistent yun, no? Hindi siya pwedeng depende sa traffic, mapapabilis kung traffic, kasi walang gano'n, no. Ano talaga yun as is, kung ano yung kanyang travel time, yun talaga yun. So hindi siya kagaya ng ano ba na, 'di ba, napapansin niyo kapag ako nagtatanong minsan sa mga bus o sa mga jeep na, kuya, mga ilang oras or gaano katagal ang biyahe, ilang minuto, ilang oras. So di ba ang sagot agad ng driver, depende sa traffic. Ayun. Yun ang ano, di ba? Doon sa HPBS walang gano'n na sagot. Hindi yan mangyayari na depende sa traffic, depende sa pasahero. Ayun. Kasi traffic man o hindi, peak hour man o hindi, yung takbo niya ay consistent, no? Kasi meron nga siya sa sariling lane. Tapos pwede mo siyang i-track nga kung asa na siya banda, tsaka pwede mo rin siyang i-monitor kung saan ka na area, no? At ilang minuto bago makarating. Tapos yun na nga, hindi siya basta-bastang matatrap sa traffic kasi meron nga siyang sariling sistema, which is ang ganda, no? So, sabi nga ng komentor, first time daw sa Pilipinas magkaroon ng ganon. Sa Cebu din naman, first time din sila magkaroon ng BRT. Ang ganda na ng BRT, no? Nakita ko rin yung kanilang ano, yung kanilang parang planning ba, yung ano, basta yung animation, ang ganda, yung sample. O yan na, wala nang mga nakapila papuntang Catalonan Grande kasi naisakay na sila lahat sa bus. Tapos punta tayo dito na area. Ayan, dumami na ulit yung tropang Turel, tropang Lirot. Dumami na ulit ang tropang Lirot. Tsaka maya-maya pagbalik ng ano, nung mga bus, mawawala na rin sila dito. Or baka tapos na. Wala na, tapos na siguro yung bus. Parang isang balikan lang yata, one way, no? I mean, hindi na yung pagkahatid na sa Turel, balik ulit dito, tapos kukuha ulit, no? Kasi anong oras na siya makakarating dito? Posibleng matatagalan, like mga 40 minutes, 30 to 40 minutes. So time check tayo, 6:05, so makakarating sila ito sa mga 7. Wala nang mga tao dito masyado. Kaya kung napapansin nyo, may mga nami-make up na ng mga jeep. Pero baka meron pa tong ano, no? Isa or dalawang bus man lang at least. Para mga wala na tong mga tropang Lirot dito na nakatayo. Nakapagod din magtayo, kakaantay ng ano,
masakyan. Okay na sana kung libre, magbabayad ka rin naman, di ba? Kung libre lang, walang problema, tatanggapin natin yun. Sige, ganun talaga, mahirap talaga magantay, palibasa libre, di ba? Kung may pera lang, edi sana nakasakyan na tayo. Hindi ganun yung sa sitwasyon, hindi ganun yung yung kaso. Magbabayad ka na nga, tapos magtitiis ka pa sa pag-aabang. Tropang lero. Ano sa tingin nyo? Maganda ba itong ginawa natin na video dito ngayon? Okay ba? Meron bang nakarelate? So, shout out mga taga Davao dyan, mga estudyante na makapanood nito at mga parents na mga estudyante na papuntang Toril, Kalinan, Catalonan, Tugbok, and Catalonan Grande.